sa isang maliit at liblib na baryo na napapaligiran ng palayan at masukal na kagubatan. Naninirahan ang isang mahirap na magbabalot na ang pangalan ay Teban. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, siya'y gumigising na upang magsaing ng itlog, ng pugo at itlog ng manok na kanyang ibinebenta sa gilid ng daan. Ang kanyang munting kariton ay yari sa lumang kahoy. May isang gulong na palaging nanginginig at tinakpan lamang ng kupas na tolda upang hindi mainitan ang kanyang paninda. "Balot! Mainit na balot!" Iyan ang sigaw ni Teban sa bawat umaga, paulit-ulit. Kahit paminsan ay walang bumibili. Ang kita niya sa isang araw ay sapat lamang para makabili ng kaunting bigas at tuyo. May mga araw na wala siyang naiuuwing pera at sa halip ay pangarap lamang ang kanyang bitbit pa uwi. Wala siyang asawa, wala ring anak. Ang tanging kasama niya sa buhay ay ang kanyang pananalig na balang araw may magbabago. Sa kabila ng kanyang kahirapan, kilala si Teban sa baryo bilang mabait at matulungin. Kapag may matandang hindi makatawid ng daan, siya ang unang tumutulong. Kapag may batang walang baon, binibigyan niya ng libreng balot kahit pa alam niyang bawas iyon sa kanyang kakarampot na kita. Mas mahalaga ang kabutihan kaysa pera, madalas niyang sambitin. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa kanyang prinsipyo. May mga taong nilalait siya, tinatawanan at minamaliit. "Balot ka na lang habang buhay," sabi ng ilan. "Hindi ka yayaman sa ganyan," dagdag pa ng iba. Isang gabi, matapos ang isang araw na halos wala siyang naibenta, nagpasya si Teban na dumaan sa kagubatan pauwi. Gusto niyang magpahinga sa tabi ng isang lumang punong balete na sinasabing may kakaibang kapangyarihan. Ayon sa matatanda, huwag daw lalapit doon kapag gabi, lalo na kung kabilugan ng buwan. Ngunit si Teban ay pagod, gutom, at wala ng lakas para mag-isip ng babala. Umupo siya sa ilalim ng punong balete at napabuntong hininga. "Kung may himala lang sana," bulong niya. "Hindi para sa luho, kundi para lang mabuhay ng marangal." Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ay nagsimulang mag-ingay at ang paligid ay tila lumiwanag kahit wala namang ilaw. Sa gitna ng liwanag, unti-unting may lumitaw na isang babae. Mahaba ang buhok. Kumikislap ang kasuotan na tila hinabi mula sa liwanag ng buwan at ang mga matay malamlam ngunit puno ng hiwaga. Napaatras si Teban sa takot. "Huwag kang matakot," mahinahong wika ng babae. "Ako ang engkantadang nagbabantay sa kagubatang ito." Nanginig ang boses ni Teban habang sumagot. Ako po'y isang hamak na magbabalot lamang. Wala po akong masamang balak." Ngumiti ang engkantada. "Alam ko, matagal na kitang pinagmamasdan." Nagulat si Teban. "Po? Sa bawat libreng balot na ibinibigay mo, sa bawat kabutihang ginagawa mo, kahit ikaw ay salat, iyan ang dahilan kung bakit ako nagpakita." Tahimik ang gabi. Tanging tibok ng puso ni Teban ang kanyang naririnig. "Bibigyan kita ng pagkakataon," sabi ng engkantada. "Ngunit tandaan mo, ang kayamanang ibibigay ay may kapalit na pagsubok." "Anuman po," sagot ni Teban nang walang pag-aalinlangan. "Handa po akong harapin." Muling ngumiti ang engkantada at inabot ang isang maliit na supot na kumikislap.
na parang may bituin sa loob. Sa bawat itlog na ilalagay mo sa iyong kariton simula bukas, may isang biyayang kalakip. Ngunit huwag kang maging sakim at huwag mong kalilimutan kung sino ka noon. Pagkasabi nito, unti-unting naglaho ang engkantada, kasabay ng paghupa ng liwanag at hangin. Naiwan si Teban na hawak ang supot, hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakita. Panaginip lang ba ito? Tanong niya sa sarili. Ngunit nang buksan niya ang supot, may isang gintong balot na kumikislap sa ilalim ng buwan. At doon nagsimula ang pagbabago sa buhay ng isang mahirap na magbabalot. Isang pagbabagong hindi niya kailanman inakala. Kinabukasan, nagising si Teban bago pa man tumilaok ang manok. Pawis ang kanyang noo at mabilis ang tibok ng dibdib. Tila ba na naginip lamang siya kagabi. Agad niyang hinanap ang maliit na supot na iniabot ng engkantada. Naroon pa rin iyon. Hindi pa naginip. Dahan-dahan niyang binuksan ang supot. Sa loob ay may 3 pirasong balot na kulay ginto, makintab at kumikislap kahit walang ilaw. Hindi ito mainit, ngunit may kakaibang init na tila nagmumula sa loob, parang buhay. "Naway gabayan ako!" bulong ni Teban, habang maingat niyang inilagay ang mga ito sa ilalim ng kanyang kariton, hiwalay sa karaniwang balot. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang pwesto sa gilid ng daan, dama niya ang kakaibang gaan ng kanyang pakiramdam. Ang dating pagod ay tila napalitan ng pag-asa. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Pagdating niya sa pwesto, nagsimula na siyang sumigaw. "Balot! Mainit na balot!" Ngunit may kakaiba sa araw na iyon. Ang mga dumaraan na karaniwang hindi tumitigil ay biglang humihinto. Ang ilan ay tila naakit ng isang hindi nakikitang puwersa. "Bakit parang mas mabango ang balot mo ngayon?" tanong ng isang lalaki. "Hindi ko po alam," sagot ni Teban na may pagtataka. Isa-isang nabenta ang kanyang paninda, mas mabilis kaysa dati. Bago pa man magtanghali, halos ubos na ang karaniwang balot sa kanyang kariton. May isang matandang babae na lumapit. Nanginginig ang mga kamay at halatang gutom. "Iho," mahina nitong wika, "wala akong pera, pero 2 araw na akong hindi kumakain." Hindi nagdalawang isip si Teban. Inabot niya ang isang balot, ngunit sa hindi niya namalayan, ang naiabot niya ay ang gintong balot. Pagkagat ng matanda, biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Ang mga mata niyang kanina'y malabo ay tila luminaw at ang kanyang likod ay unti-unting tumuwid. "Ano ito?" nanginginig niyang tanong. Parang bumalik ang lakas ko." Nagulat si Teban. "Po, maayos lang po ba kayo?" "Oo, iho," sagot ng matanda habang lumuluha. "Parang nawala ang sakit ng katawan ko." Hindi na nakapagsalita si Teban. Sa sandaling iyon, naalala niya ang babala ng engkantada. May biyaya ang bawat itlog. Mabilis na kumalat ang balita. Kinahapunan, dumagsa ang mga tao sa kanyang pwesto. May nag-aalok ng doble ang bayad. May gustong bumili ng maramihan at may nagmamakaawa pa na huwag maubusan. Ngunit napansin ni Teban na sa tuwing nagiging sakim ang isang mamimili, yaong gustong mag-imbak para lamang sa sarili, ang balot na ibinibigay niya ay nagiging karaniwan lamang. Ngunit kapag ang bibili ay may dalang kabutihan sa puso, may ibabahagi sa iba,
may tutulungan. Doon lamang lumilitaw ang gintong balot. Sa pagtatapos ng araw, hindi makapaniwala si Teban sa kanyang kita. Ang baryang dati sapat lamang sa isang araw, ngayon ay kasya na para sa isang linggo. Ngunit kasabay ng biyaya ay ang unang pagsubok. Isang lalaki ang lumapit, maayos ang pananamit, mayabang ang tindig, at may kasamang 2 tauhan. "Ikaw ba si Teban?" tanong nito. "Opo," sagot niya. "Ako si Don Silvestre," pakilala ng lalaki. "Narinig ko ang tungkol sa espesyal mong balot. Gusto kong bilhin lahat ng paninda mo, araw-araw." Napatigil si Teban. "Lahat po." "Oh," ngiti ni Don Silvestre. "Babayaran kita ng triple. Pero may kondisyon. Sa akin lang mapupunta ang mga gintong balot." Nanlamig ang kamay ni Teban. Naalala niya ang huling bilin ng engkantada. Huwag maging sakim. Tumingin siya sa supot sa ilalim ng kariton. Nanatiling tahimik si Teban habang nakatayo sa harap niya si Don Silvestre. Ang alok ay malinaw. Kayamanang hindi niya kailanman naranasan, kapalit ng iisang kondisyon. Ang kinin ng mayaman, ang biyayang hindi para sa kanya. "Isipin mo ito," maring sabi ni Don Silvestre. "Mula ngayon, hindi ka na maghihirap. Hindi ka na sisigaw sa gilid ng daan. Bibigyan kita ng sariling pwesto, sariling kariton, baka tindahan pa." Naramdaman ni Teban ang bigat ng tukso. Sa kanyang isipan, naglalaro ang larawan ng maayos na bahay, sapat na pagkain, at buhay na hindi na kailangang mangamba sa bukas. Ngunit kasabay nito'y may ibang larawang sumingit. Ang matandang babaeng gumaling, ang mga batang tinulungan niya, at ang mga salitang binitiwan ng engkantada. "Huwag maging sakim. Pasensya na po." Mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Teban. "Hindi ko po maaaring ipagbili ang biyayang hindi akin." Nagbago ang mukha ni Don Silvestre. Ang ngiti na palitan ng malamig na titig. "Pinagbibigyan kita ngayon," sabi niya. "Ngunit tandaan mo, ang pagkakataon ay hindi laging kumakatok." Tumalikod ito at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Akala ni Teban ay tapos na roon ang lahat. Ngunit nagkamali siya. Kinabukasan, napansin niyang kakaunti ang bumibili. May mga tsismis na kumalat sa baryo. May nagsasabing may lason daw ang kanyang balot. May nagsasabing panlilin lang lamang ang lahat. "Bakit parang iilan na lang ang dumadaan?" bulong ni Teban sa sarili. Sa dapit hapon, may lumapit sa kanyang isang batang lalaki na may payat na katawan at maruming damit. "Kuya," sabi nito, "may sakit po ang nanay ko. Sabi nila, may balot ka raw na nakakapagpagaling." Tiningnan ni Teban ang bata. Wala itong dalang pera, ngunit dala nito ang pag-asa. Maingat niyang inilabas ang isang balot at iniabot sa bata. Muli, ito'y naging gintong balot. Ngunit bago pa man makalayo ang bata, may sumigaw. "Hoy, huwag kayong maniwala sa kanya." Isang lalaki ang lumapit. Isa sa mga tauhan ni Don Silvestre. "Niloloko niya kayo. Peke ang mga balot niya." Nagkagulo ang mga tao. May naniwala, may nag-alinlangan. Ngunit sa gitna ng ingay, biglang napasigaw ang bata. "Kuya, gumising na si nanay." Natahimik ang lahat. Dumating ang ina ng bata, nakalakad, bagamat kanina'y halos hindi makatayo. Ang mga mata niya'y puno ng luha at pasasalamat. Dahan-dahang umatras ang tauhan ni Don Silvestre. Sa gabing iyon, muling nagpakita ang engkantada sa ilalim ng punong balete.
Ang biyaya, wika niya, ay hindi para sa mayayaman lamang. Ngunit tandaan mo, Teban, habang tumitindi ang liwanag, mas humahaba ang anino. Handa po ako, sagot ni Teban. Kahit gaano pa kahirap, ngumiti ang engkantada, ngunit sa kanyang mga matay, may bakas ng babala. Sapagkat ang tunay na pagsubok ay paparating pa lamang. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa mahiwagang balot, nagbago ang takbo ng buhay ni Teban. Hindi man araw-araw ay dagsa ang mamimili, sapat na ang kanyang kita upang makabili ng mas maayos na pagkain at makapag-uwi ng bigas na hindi na tinitipid bawat butil. Ngunit kasabay ng pag-unlad ay ang paglapit ng tukso. Isang umaga, habang inaayos niya ang kanyang kariton, napansin niyang dumami ang gintong balot sa supot. Mas marami kaysa dati. Napatingin siya sa mga ito at hindi maiwasang mapaisip. Kung ibebenta ko kaya ito ng mas mahal? Kung ipunin ko kaya ito para sa sarili ko? Mabilis niyang iniling ang ulo. Huwag! Saway niya sa sarili. Hindi ito akin. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iingat, may mga araw na unti-unting pumapasok ang pagmamataas sa kanyang puso. Napapansin niyang mas nirerespeto na siya ng mga tao. May bumabati, may yumuyuko, at may tumatawag pa sa kanya ng Sir Teban. Isang gabi, may isang lalaking sugatan ang lumapit. Dugo ang tumutulo sa kanyang braso. Tulong, mahina nitong wika. Wala akong maipambabayad. Sandaling nag-atubili si Teban. Pagod na siya. Konti na lang ang balot niya. Ngunit nanaig pa rin ang kanyang kabutihan. Inabot niya ang isang balot. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ito nagigintong balot. Nagulat si Teban. Bakit? Bulong niya. Muling lumitaw ang engkantada, hindi sa liwanag kundi sa anino ng gabi. Dahil nag-alinlangan ka, paliwanag nito. Ang biyaya ay hindi sumusunod sa kamay, kundi sa puso. Nanlumo si Teban at napaluhod. Patawarin mo ako, sabi niya. Ayokong mawala ang biyaya. Hindi kayamanan ng tunay na ibinibigay sa iyo, tugon ng engkantada. Ito ay paalala na ang yaman ay nagmumula sa kababaang loob. Kinabukasan, kumalat ang balita na nagtayo si Don Silvestre ng sariling pwesto ng balot. Mas mura, mas marami, ngunit walang himala. Matatabunan ka niya, bulong ng ilan. Ngunit ngumiti lamang si Teban. Hindi ito paligsahan, sagot niya. At sa araw na iyon, kahit kakaunti ang kanyang benta, lahat ng balot na ibinigay niya ay naging gintong biyaya sapagkat muli niyang ibinalik ang kanyang puso sa tamang landas. Ngunit sa malayo, nakamasid si Don Silvestre at sa kanyang mga matay may binabalak na mas madilim. Lumipas ang mga araw na tila payapa, ngunit dama ni Teban na may paparating na unos. Sa bawat paglalatag niya ng kariton sa gilid ng daan, ramdam niya ang matang nakamasid, mga matang puno ng inggit at galit. Isang gabi, habang pauwi siya, napansin niyang wala ang supot ng gintong balot sa ilalim ng kariton. Nawala, nanginginig niyang bulong. Hinabol niya ang bakas ng paa patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Doon, sa ilalim ng anino ng mga puno, naroon si Don Silvestre. Hawak ang supot, may mapanlinlang ng ngiti sa labi.
Sa wakas, sabi nito, ang himala ay mapapasakin na. Bago pa makalapit si Teban, biglang dumilim ang paligid. Lumitaw ang engkantada. Ang liwanag niya'y mas malamlam kaysa dati. Hindi mo maaaring angkinin ang biyayang hindi mo pinangalagaan, mariing wika niya kay Don Silvestre. Ngunit tumawa lamang ang lalaki. Kayamanan lang iyan, lahat ay nabibili. Ibinukas niya ang supot, ngunit sa halip na gintong balot, abo ang bumungad. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Don Silvestre habang ang aboy dumikit sa kanyang kamay na parang uling. Ang kasakiman, wika ng engkantada, ay walang napapala kundi pagkawasak. Nang humupa ang dilim, bumagsak si Don Silvestre sa lupa, wasak ang dangal at kayamanan. Kinuha ng engkantada ang supot at ibinalik kay Teban. Ngunit tandaan mo, sabi niya kay Teban, hindi magtatagal ang aking presensya. Darating ang araw na ikaw na lamang ang pipili. Kinabukasan, bumalik sa dati ang buhay ni Teban. Ngunit ngayon may bagong pananagutan. Ang kanyang biyaya ay hindi na lamang para sa kanya, kundi para sa buong baryo. At doon nagsimula ang mas mabigat na pagsubok, ang mabuhay ng tama kahit wala ang gabay ng engkantada. Pagkaraan ng pagbagsak ni Don Silvestre, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Ang mga taong dati nag-aalinlangan kay Teban ay nagsimulang lumapit, hindi na upang makiusyoso, kundi upang humingi ng tulong at magpasalamat. Hindi nagpatayo ng malaking bahay si Teban. Sa halip, inayos niya ang lumang kubo, pinalitan ang bubong na butas at nagtanim ng gulay sa bakuran. Ang sobrang kita ay ginamit niya upang magpahiram ng puhunan sa kapwa magbabalot at magtayo ng maliit na lutuan para sa mga batang gutom. Ngunit may kapalit ang bawat kabutihan. Isang umaga, nagising si Teban na wala ng kintab ang mga balot. Karaniwan na lamang ang lahat. Walang liwanag, walang himala. Nanikip ang dibdib niya. Ganito na ba talaga? Tanong niya sa sarili. Sa gabi, bumalik siya sa punong balete, tahimik, walang engkantada. Kung ito na ang wakas pinanamana, bulong niya, tatanggapin ko. Kinabukasan, sa kabila ng pagkawala ng himala, patuloy pa rin siyang nagbenta. May mga araw na lugi, may araw na sapat lamang. Ngunit hindi siya tumigil sa pagtulong. At doon nangyari ang tunay na hiwaga. Ang mga taong natulungan niya ay nagkaisa. Ang isa'y nagbigay ng bigas. Ang isa'y nag-ambag ng kahoy. Ang iba'y oras at lakas. Unti-unting naitayo ang isang maliit na pamilihan sa baryo. Pinangalanan nilang Balot ni Teban. Hindi na gintong balot ang bumago sa buhay niya, kundi ang gintong puso ng bayan. Sa huling pagkakataon, muling lumitaw ang engkantada. Ngayon ay payapa ang ngiti. Natupad mo ang tunay na layunin, wika niya. Hindi ka pinayaman ng mahika, pinayaman ka ng kabutihan. At sa kanyang paglaho, iniwan niya ang aral na mananatili sa bawat henerasyon. Matagal nang nawala ang kintab ng gintong balot, ngunit ang pangalan ni Teban ay patuloy na kumikislap sa buong baryo. Hindi na siya tinatawag na mahirap na magbabalot, kundi ama ng pamilihan. Isang taon ang lumipas. Isang malakas na bagyo ang dumaan sa kanilang lugar. Bumaha, gumuho ang ilang bahay, at nasira ang maliit na pamilihan na itinayo ng bayan. Maraming nawalan ng hanap buhay, kasama si Teban. Wala na tayong mahihingahan, iyak ng ilan. Sa gitna ng kaguluhan, walang mahika si Teban na masasandalan. Wala ng engkantada,
Wala ng gintong balot. Ngunit may natira, tiwala. Tinipon niya ang mga tao. Hindi tayo itinayo ng mahika, sabi niya. Itinayo tayo ng pagkakaisa. At kaya natin itong buuin muli. Hinati-hati niya ang natitirang ipon. Hindi upang iligtas ang sarili, kundi upang magsimula muli ang lahat. May nagtanong kung bakit hindi niya iningatan ang pera. Ngumiti siya. Ang yaman na iniingatan lang ay nabubulok. Ang yaman na ibinabahagi ay nabubuhay. Dahan-dahang bumangon ang baryo. Mas mabagal, mas mahirap, ngunit mas matatag. Sa isang gabi ng katahimikan, narinig ni Teban ang pamilyar na tinig sa hangin. Mas mahirap ang kabutihang walang gantimpala. Napangiti siya sa dilim. Oo, bulong niya. Pero mas totoo. At sa sandaling iyon, kahit walang liwanag, ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Tahimik ang baryo matapos ang bagyo. Ang mga dating masiglang tawanan sa pamilihan ay napalitan ng tunog ng martilyo at lagari. Mga taong muling bumubuo ng nawasak na kabuhayan. Sa gitna ng lahat, naroon si Teban. Pawisan, marumi ang damit, ngunit matatag ang loob. Isang hapon, may dumating na estranghero. Mahaba ang suot na Amerikana, at ang mga matay tila may kinikimkim na lihim. Huminto siya sa harap ng wasak na pwesto ni Teban. Ikaw ba ang magbabalot na pinayaman ng engkantada? Tanong nito. Napatingin si Teban. Hindi po ako pinayaman, sagot niya. Tinuruan lang. Ngumiti ang estranghero, ngiting may bahid ng pangungutya. May mga tulad mo na noon, mga binigyan ng biyaya at bumagsak. Nanlamig ang batok ni Teban. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May kapalit ang bawat himala, tugon ng lalaki. At minsan, kahit mawala ang mahika, nananatili ang utang. Kinagabihan, hindi makatulog si Teban. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang gintong balot ang engkantadayang mga pagsubok. May naiwan pa bang panganib? Sa ilalim ng punong balete, muling umihip ang hangin. Hindi engkantada ang lumitaw, kundi ang anino ng kanyang dating sarili. Dukha, gutom, at takot. Kung babalik ang kahirapan, wika ng anino, kaya mo pa bang manatiling mabuti? Napatayo si Teban. Hindi ko pinili ang kabutihan dahil sa gantimpala, sagot niya. Pinili ko ito dahil ito ang tama. Unti-unting naglaho ang anino. Sa kanyang dibdib, may kirot, ngunit may kapayapaan. Kinabukasan, isang balitang gumulat sa baryo. May mga negosyanteng gustong bilhin ang lupa at paalisin ang mga residente. Muling haharapin ni Teban ang isang pagsubok, hindi na bilang magbabalot, kundi bilang tinig ng buong baryo. Nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. May ilan na galit, may ilan na takot, at marami ang nag-aalala. Ang balita tungkol sa mga negosyanteng bibili ng lupa ay mabilis na kumalat, kasama ang balitang kapag tumanggi ang baryo, sila'y palalayasin. Wala tayong laban, sabi ng isang matanda. May pera sila, may kapangyarihan, dagdag ng iba. Tahimik lamang si Teban sa una. Nakikinig siya sa takot, sa galit, sa pag-asa. Alam niyang ang desisyong gagawin nila ay hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa susunod na henerasyon. Sa wakas, siya'y tumayo. Mga kapitbahay, wika niya, hindi malakas ang boses ngunit malinaw. Ang lupang ito ang nagbigay sa atin ng kabuhayan, alaala, at pagkakakilanlan. Kung ipagbibili natin ito dahil sa takot, mawawala ang lahat ng ating pinaghirapan.
Pero paano kung wala tayong pera? Sigaw ng isa. Ngumiti si Teban. Hindi mayabang, kundi puno ng tiwala. Mayroon tayong isa't isa. Pinangunahan niya ang pagbuo ng samahan ng baryo. Sama-samang nag-ipon, nag-ayos ng papeles at humingi ng tulong sa karatig lugar. Hindi madali, maraming gabing puyat, maraming araw ng pangamba. Isang gabi, sa gitna ng kanilang paghahanda, narinig muli ni Teban ang pamilyar na tinig ng engkantada. Mahina, halos bulong. Hindi na kita tutulungan, wika nito. Ngunit ipapaalala ko lamang, ang tunay na mahika ay nasa tapang ng taong handang manindigan. Kinabukasan, hinarap nila ang mga negosyante. Hindi sila yumaman sa salapi, ngunit may dala silang lakas ng loob at pagkakaisa. Sa harap ng determinasyon ng buong baryo, napilitan ang mga negosyante na umatras. Sa gabing iyon, may salo-salo sa baryo. Simple lamang, ngunit puno ng saya. Tumingin si Teban sa paligid at napagtanto niya ang isang bagay. Mas mayaman siya ngayon kaysa kailanman. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa tiwala ng mga tao. Ngunit may isang hakbang pa bago tuluyang magsara ang kanyang kwento. Tahimik ang baryo sa huling gabi ng pista. Ang mga ilaw ay yari lamang sa lampara at bituin. Ngunit ang mga ngiti ng tao ay mas maliwanag pa kaysa dati. Sa gitna ng salo-salo, nakaupo si Teban. Hindi sa unahan, hindi sa entablado, kundi kasama ng karaniwang mamamayan. May lumapit na isang batang lalaki. Hawak ang isang balot. Kuya Teban, sabi nito. Sabi ni nanay, ikaw daw ang dahilan kung bakit may pagkain kami ngayon. Napangiti si Teban at hinimas ang ulo ng bata. Huwag mo akong pasalamatan, sagot niya. Pasalamatan mo ang sarili mo at ang bayan natin. Pagkaraan ng pista, bumalik siya sa punong balete sa huling pagkakataon. Hindi na siya naghihintay ng himala, hindi na rin umaasang may lilitaw. Ngunit sa gitna ng katahimikan, muling umihip ang hangin. Sa harap niya, lumitaw ang engkantada. Hindi na kasing liwanag ng dati, ngunit mas payapa. Natapos na ang iyong paglalakbay, wika nito. Hindi po, sagot ni Teban. Nagsisimula pa lamang. Ngumiti ang engkantada. Iyan ang sagot ng isang tunay na mayaman. Inilahad nito ang kamay. Walang supot, walang ginto. Hindi kita binigyan ng kayamanan upang ikaw ay umangat, patuloy niya, kundi upang ipakita na ang kayamanan ay hindi nawawala kapag ibinabahagi. Unti-unti itong naglaho, kasabay ng pagdampi ng liwanag ng bukang liwayway. Bumalik si Teban sa baryo. Muli siyang nagtulak ng kariton. Muli siyang sumigaw. Balot! Ngunit ngayon, hindi na yon sigaw ng kahirapan, kundi paalala ng isang kwento na ipapamana sa mga susunod na salinlahi. Na may isang magbabalot na minsang binigyan ng mahika, ngunit mas piniling mamuhay sa kabutihan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ginto, kundi sa kabutihan ng puso, katapatan at malasakit sa kapwa. Ipinakita sa kwento na ang biyayang dumarating sa tao ay may kasamang pananagutan. Kapag ang biyaya ay ginamit para sa pansariling kapakinabangan at kasakiman, ito ay nawawala. Ngunit kapag ginamit para sa pagtulong at pagbabahagi, lalo itong lumalago at nagiging pagpapala sa marami. Itinuro rin ng kwento na kahit mawala ang himala at mahika, ang kabutihang loob, pagkakaisa
at pagtitiwala sa isa't isa ay sapat upang makabangon sa anumang pagsubok. Sa huli, ang taong may malinis na hangarin at pusong marunong magbahagi ang siyang tunay na mayaman. Sapagkat ang yaman ng puso ay hindi mananakaw, hindi nauubos at naipapamana sa susunod na henerasyon. Wakas,